Magandang gabi, mga idol. So, mainit ngayon yung issue sa tinatawag na curtailment of freedom. Yeah. Bakit nga ba? So, napag-iinitan mga idol ang SMNI ng administration. Bakit SMNI yung gusto nilang ipasara? And ano bang ginagawa ng SMNI na kung saan alam natin na lantaran yung programa ng SMNI sa paglaban sa New People's Army, yung mga kalaban ng gobyerno. And beside mga idol, dapat nga ay matuwa ang ating gobyerno kung ang gobyerno natin ay may sinseridad na tinatawag na labanan ang teroristang grupo na New People's Army. And bakit kailangan nilang matakot sa SMNI? Bakit kailangan nilang ipasara at suspindihin sa loob ng 1 buwan or totally suspension? Ngayon, walang makitang malinaw na violation o walang malinaw na nakasaad sa suspension order na inilabas ang NTC. And ayon sa NTC, because of the resolution of the Congress na mayroong violation ang SMNI. So, ang pagkakaalam natin sa NTC mga idol ay independent governing bodies na may hawak at jurisdiction sa mga ganitong usapin. So ito yung problema ngayon. Sabi nga ni Manang Aimee, ano bang nagawa ng SMNI at bakit kailangang ipasara, isuspende ang dalawang programa? Una, yung programa ni former President Rodrigo Roa Duterte, and pangalawa, yung laban kasama ang bayan ni Ka Eric at Dr. Badoy and others. Ito yung mga programa ng mga dating kadre, ang ilan nakasama dyan mga idol, para i-brought out yung kanilang mga pinagdaanan at imulat ang taong bayan sa mga nagaganap sa loob ng kilusan ng komunista at teroristang grupong ito. So, dito mga idol, hindi ito naiisip ng administrasyon ngayon. Na during the time of election, tanging SMNI yung nag-handle, naging caretaker ng kanyang campaign period. Although, hindi natin pwedeng isumbat ang naturang bagay. But, alam naman natin na malaki yung naiambag ng SMNI during the campaign period sa Marcos Duterte tandem. Tapos ngayon, sinisingle out ng administrasyong ito. Bakit? Bakit sila natatakot sa SMNI? Na tanging lumalaban lamang sa katotohanan, lalo na yung laban kasama ang bayan
Kaya't hindi maalis yung paghihimutok ng ating mga kasundaluhan, mga idol, na men in uniform na naging biktima ng karahasan ng mga teroristang ito. Na kung saan may isang radio station na lumalaban at tumatayo, itinataya ang buhay ng mga angkor na ito para lang mailabas ang kanilang mga saloobin at mga karanasan sa loob ng kilusang ito. So ngayon, ang administrasyon namang ito ay gustong busalan at supilin, alisin sa aire ang naturang frequency ng SMNI. So dito mga idol, mag-uugat ang unang pagtahi ng katarungan, pagbusal sa karapatan ng mamamahayag at lantarang ipinapakita ng gobyernong ito na sila'y hindi pabor sa ginagawa ng SMNI na pagmulat sa taong bayan at paglaban sa ating kalaban ng Estado. So, sino ba yung tinatawag na advisor ng administrasyong ito? Bakit hindi nila naiisip yung tindig ng bayan at tinatawag na pag-alsa ng kalooban ng taong bayan, particular na sa men in uniform, yung mga pamilyang namatayan dahil sa pang-aambos ng kalaban ng gobyerno ng Estado, una-unang mag-aaklas sa kanilang administrasyon, mga idol, ang mga men in uniform na nawalan ng buhay. So ngayon, may isang istasyon na tumitindig, lumalaban upang ipamulat at tahasang matapos ang mga ginagawang pagre-recruit ng teroristang ito. Pero may isang gobyerno na ayaw sa ganitong programa. So, nakakalungkot, mga idol, mga kaibigan, mga kapwa ko Pilipino, na tayo'y nagkaisa sa tinatawag na unit team para sa pagbangon ng sambayan ng Pilipino mula sa pandemya ng nakalipas na administrasyon. And ibinoto natin ang taong ito por dahil sa nakita natin ang serbisyo ng previous administration na talagang sincero at may puso na paunlarin at maisaayos ang gobyerno natin para sa susunod na saling lahi. Pero ngayon mga idol ay unti-unting nawawala ang tinatawag na unity team. So ito yung malungkot sa parte natin bilang isang mamamayang Pilipino, mga idol, na yung inaakala natin na magiging kakampi natin sa gobyernong ito ay isang budol pala. And may mga kumakalat na mga video na mabibigat na hamon, mga idol, kung saan may tinatawag na pulburonic video ang ating presidente. So kung ako yung presidente, hahamonin ko yung nagpapakalat yan na ilabas kung talagang mayroon.
sapagkat nayuyurakan yung kanyang reputasyon. Kung talagang hindi totoo, idol, kailangan hamunin niya, ilabas niyo kung mayroon. Pero hanggat wala siyang pagtutol o anumang pahayag sa mga ganyang hamon, unti-unting nawawala yung trust and confidence ng taong bayan. Maging siya, nawawala yung tinatawag na moral ascendancy bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Magandang gabi mga idol.